Ayun oh, may peryahan. May peryahan. Peryahan. Kala mo walang punong kahoy sa Saudi ah. Ayan. Yan ang Andalus Mall. Andalus Mall. Yan ang Al Salam Mall. Yan. Ito yung bagong hospital. Yan. Dr. Sulaiman Al Habib. Marami na namang mga Pilipino dyan na nurses. The instructions of our president is we really need to privatize. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikitang pagdurugo dahil advanced stage na po yun. Early stage pa lang po sa lagnat, magpakonsulta na ho. Kasi ang dengue ay naaagapan kung mabibigyan ng tinatawag na hydration. Paalala naman ng ahensya na kapag may nakikita ng sintomas ng dengue kahit simpleng lagnat, pananakit ng ulo at pagsusuka ay agad nang pumunta sa mga dengue fast lane upang agad na maobserbahan. Asahan naman na sa Martes, magsasagawa ng pag-iikot ang DOH sa karagdagang fast lane na bubuksan sa ilang area sa Metro Manila. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dahil sa matinding init ng panahon, tinitingnan ngayon ang posibilidad ng pagkakaroon ng heat break sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ngunit kaalinsabay nito ang pagtitiyak na hindi mababawasan ang oras ng pag-aaral ng mga kabataan. Narito ang report ni Jed Neresina. Mayroon ng koordinasyon ang Department of Health at Department of Education kaugnay ng pagkakaroon ng heat break sa mga paaralan. Ayon sa DOH, bagamat mahalagang maprotektahan ang kalusugan ng mga estudyante, hindi dapat maapektuhan ng planong ito ang oras ng pag-aaral ng mga estudyante. Ang challenge kasi dito is, at sinasabi rin ng DepEd, and kami rin sa DOH, naiintindihan namin, learning and education is a health intervention. So ayaw naming bawasan yung learning hours kung di naman kailangan bawasan. Definitely